Lumabas na nga ang katotohanan. Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, nagsalita na tungkol sa patuloy na pagsulong at pagmamadali di umano ng People's Initiative. Ito ay dahil nga raw sa ambisyon ni House Speaker Martin Romualdez na mapadali ang proseso at mabago ang sistema ng pamumuno. Dahil talagang ito ang tunay na layunin sa patuloy na malawakang pagbili ng pirma para sa isinisulong na People's Initiative upang mabago ang saligang batas. Atat na atat yung isa dyan na maging presidente ng Pilipinas. Alam naman niya na ang hirap. Kahit nga sa survey, isinama sa survey ng mga senatoriables, kulilat. Ngayon, paanong pag-asa mo maging presidente? Kung sa senador pa lang na ang pagpipilian 12, kulilat ka na. Ang presidente, pagpipilian, one-on-one yan eh. Siya lang, oo. Oo. So, kailangan gumawa siya ng paraan para hindi na dumaan doon sa presidential election at maging Pangulo siya ng Pilipinas. Paano to? Pwedeng maging Prime Minister. Palitan lang yung setup. Hindi na presidential, parliamentary, Prime Minister, bali yung presidente niyan parang ano na lang, symbolic head. Ang ibig sabihin, ang mga kongresista na ang boboto, hindi na yung taong bayan. At dito, yes, correct, sabi mo correct. Meron na siyang pagkakataon o tsansa. Yes, correct. Tama yan. Tama yan. Sek, may kahalagan ba na ma-push through ito within the year? Kung totoo po yan, sinasabi ninyo na kumbaga may ambition maging Prime Minister tulad po ng sinabi ninyo. Does it need to happen this year really? May significance po ba yung timing dyan? Big factor? Oo. Kasi election na ng 2025, no? Ngayon, mabilis. After 2025 elections, mabilis na lahat yan. Ayon sa kanya ay kailangan talaga matapos ito ngayong taon upang hindi na maabutan ng 2025 senatorial elections. Dagdag din niya na mas marami pang mga problema ang dapat tutukan kaysa sa charter change katulad ng kahirapan at isa pa ang bangayan sa West Philippine Sea na matagal nang nagiging problema ng bansa. Para sa akin, sa dami ng problema ang hinaharap ng bansa ngayon, maraming taong nagugutom, maraming taong walang trabaho. Meron pang panganib na hinaharap sa West Philippine Sea. Anytime, di natin alam kung anong mangyayari. Ako'y kinakabahan dyan. Halimbawa, may sumiklab na bigla, nagulo. Paano na ngayon? Sa ngayon, marami na nagugutom. Pag sumiklab pa ang gulo dyan, doblehin mo yan. Ngayon, pag maraming gutom na tao, anong susunod? Chaos, kaguluhan. Oo, gulo. Yan ang dapat natin paghandaan. And do you think itong... Naglabas din ng pahayag si Congressman Alvarez tungkol sa kumakalat na unprogrammed funds na umabot di umano sa 450 billion nang gagaling talaga sa executive branch at wala sa Kongreso. Ito daw ay bahagi ng pork barrel funds ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong sinasabi lang unprogrammed funds, no? Na talagang sinisilip eh. Ano ba ito? Kung ikaw ba naniniwala na may mga pondo na unprogrammed na ginagamit na hindi sa dapat nitong paggamitan, Kong? Yan ang pinag-aaralan ko mabuti ngayon. Yan, Kasi gusto kong sumama doon kay Senator Coco Pimentel sa pag-file ng petition sa Supreme Court. Pinag-aaralan ko yan. Dahil yung unprogrammed funds na yan, initially nakita ko, yan ay bahagi ng pork barrel ng presidente. Yun pa rin pala. Okay. Wala sa Kongreso ang pork barrel. Mali yun. Yung mga tumatahol-tahol sa pork barrel, wala doon. Mali yung tinatahulan nyo. Nasa executive branch yung pork barrel. Barking at the wrong tree pala, ibig sabihin. So, sa Malacanang pala nanggagaling ngayon ang pork barrel. Ibig sabihin ko. Doon talaga. Muli din pinatunayan ni Congressman Alvarez ang kanyang solid na suporta para kay VP Sara at sa mga Duterte at hindi kay Romualdez. Sino pipiliin mo sa dalawa? Si VP Sara o si Martin Romualdez? Doon ako kay VP Sara. Yun. Yan. Sige.
Alam niyo na ang ratatat, Kong, ha? Tatanungin ka na namin sa ratatat. Si Kong. Sorry. Sige, go. Hindi, bakit doon ako kay BP Sara? Bakit nga? Sige. Kasi, taga Mindanao yan eh. Kahit na anong mangyari, ang puso niyan, Mindanao pa rin. Yan. Mhm. Yan.